right time check. It's already 1:30. I couldn't really sleep. Especially kapag may sakit yung anak ko, no? Medyo mahirap talaga. Lalo na dalawa lang kami dito sa bahay. So, kailangan aware ako palagi sa kung ano yung nangyayari. Nag-peak siya ng 39.6. Imbis na patulog pa lang ako, nagising tuloy ako bigla, no? Dali-dali akong kumuha ng tubig para banyusan siya. Pinatay ko na siya ng paracetamol. Basta ang sobrang taas ng lagnat, biglaan lang din. So, medyo nag-prepare lang din ako, no? Kailangan kong dalhin ko sakaling I have to go to the hospital with him. So, yung hospital pala dito is like around 8 minutes to 10 minutes lang naman. Pero, I mean, syempre madaling araw na, no? Alauna na. So, imagine nyo kung we have to go to the hospital for ER. Kailangan ko siyang dalhin doon ba? So, maglalakad talaga kami kasi walang sasakyan, no? Ito yung pinakaayaw na ayaw ko talaga na part ng pag-aalaga. Okay, wala akong problema magluto, magpakain ng bata, magturo ng bata, maglinis ng bahay. Pero kapag kami sakit, kailangan maging attentive muna ako sa kanya kasi he is my priority. Ayusin ko muna yung bag ko ng konti. Tapos, ipack ko lang silang lahat na maayos para ready to go ako kung sakali man na biglang tumaas ulit yung lagnat niya. Just to be prepared. My son is awake. He's actually feeling better. Time check, it's already 2:30 a.m. Right, pinalitan ko na rin siya ng damit para wala na eh. Talagang hindi ko na maramdaman na may sakit siya. You can go back to sleep, bro. See you tomorrow, okay? Sleep well. Yan, nakapack na ang aming damit. So, naayos ko na lahat. Kumbaga, execution na lang ang kailangan gawin. But anyway, thankfully, we don't have to do that anymore. And then, I just have to wait for the next day again. Kasi usually, may aftershocks. So, that's it.